Lipcram bumilib sa ginawa ni GL. Batas sinabi niyang hindi niya kailangan manood ng anime. At Looney natawa sa linya na ginawa ni GL. Alamin natin ang mga yan, so tara. Sa naging laban nga ni GL kay Rapian, isa nga sa naging highlights ng laban ay yung anime reference ni GL na sa tingin ng marami, yun na nagpalayo ng lamang ni GL kay Rapian. Usapang footwork, dapat Sanji. Kung IQ Nami, depensa fourth gear, tankman haki, accuracy, Yusuf palagi yan sa battle kasi yung punch is just one piece of the puzzle. Gaya ng apat lamang yung perata, pero safe naman yun. Huwag nyo nang hanapin yung Zoro on the way pa lang yun. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umay na, dapat kang umalsa. Kaya nung ace ng baras, baka ace na fourth gas kasi nga bulagta. Balik sa One Piece, wag ka nang umalma kasi nga ungas ka. Walang tapik sa dibdib kasi nga butas na. Kaya di mo na malayang, walang diamante na halang. Ika'y bali-bali naman, sa talas ng espada, ika'y hati-hati na lang. Yung dila ay katanang, nananabik na lang. Di ka na mamalikmatang. Ito yung Zoro, nung round 1, kararating pa lang. Kung tatanggalin nga natin ang anime reference ni GL kay Rapian, pwedeng dumikit si Rapian. Sa reaction video nga ni Batas, ito lang. Nabanggit niya na nabalitaan niya yung comment ng isang fan na dapat daw manood si Looney ng One Piece para mag-gets niya yung linya ni GL kay Rapian, lalo at pag ginawan niya na ito ng break it down. Nagbigay nga ng reaction si Batas about dito. Aniya, hindi niya kailangang manood ng anime para lang mag-gets kung ano yung meaning ng ginawa ni GL kay Rapian. Dahil daw yung mga linya na yun ay para lang daw sa mga nanonood ng anime. Ako na yung kuya mong kaya ang gulpin, iangat, o aking buhay ialay sa'yo. Itachi kay Sasuke, mapapatay mo lang ako kung papayag ako. Sayang, di ko na pa. Ayun din pala, no, pare. Nakikita ko yung dahil sa latest battle ni GL na kailangan daw mapanood ni Looney ang kailangan na manood ng anime para mag-gets niya yung reference. Point parang yun yung point kanya ako minsan naglalagay ng banda na reference sa isang battle. Kasi yun yung mundo ko, doon ako nakaka-relate. Hindi ko weirdo lang na parang umabot sa point na kailangan manood. Kunwari ako, manonood ako anime para maintindihan si GL. Hindi ko kailangan gawin yun. Ba't ko gagawin yun, di ba? Parang yung anime na yun, na mga reference para sa mga nanonood sa kanya na mahilig sa anime reference. Hindi ko para panoorin yun. Di ba? So, yung ikot ng mga bagay-bagay sa nangyayari ngayon, parang tanginang yan, medyo out of hand na eh. Out of control eh, di ba? Parang hindi ganun yun. So, hindi lagpas siya eh. Wala rin pinagkaiba na kagaya nung si Luxuria gumamit ng metal na reference sa akin sa battle na parang hindi mo rin naman kailangan sabihin yun dahil hindi natural sa yun kagaya ng hindi natural sa akin manood ng anime. Parang ganun eh. Medyo weird lang na hindi natin nasa-celebrate talaga yung individualism minsan dahil gusto natin maging lahat. Maging parehas ang lahat. Kagaya nun. Kagaya ng scoring, ng judging, kagaya ng style ng MC. Hindi. Diba? Kumbaga, let it be, yo. Okay lang yun. Ako, okay lang hindi ko naintindihan. Okay lang din sa akin na iba yung naging decision ko sa decision ng judge. At okay lang din sa akin na hindi nag-agree ang mga tao sa decision ko dahil iba yung decision nila. Gets ko yun. Pero yung kung paano yung parang nangyayari, nagkakaroon lang ng weirdong misstandard na. Sa kabilang balita naman, dahil nga wala pang break it down si Looney sa mainit na laban ni GL noong nakaraang Vuelta Balengtong 12, binalikan natin ng bagya ang naging reaksyon niya at ni Aklas
sa naging laban ni GL kay MR Industria na sobrang natawa ang dalawa dahil sa tila maling pagkakabanggit ni GL. Si Emar na corrupt. Ikaw yung tindira ng tadhana and boy, fuck you up. Kasi kung may Looney plus Rizal equals may nanalo na. Ako yun na. Sabi na sabi ka, GL ako nito. Tindira lang to. Ano sinabi niya? Tindira gagi. Hindi tinira yata. Tindira ba? Ano ko tindira? Tindira. Wala ka na bang pira? Andito ako sa Inza. Nagala ka nagmamansa. Aray ko. At sa huling balita, isa nga si Lipcram sa tatlong tumalo kay GL. Naganap ang laban nila noong 2023, event ng Vuelta Balentong 10. Naging dikit ang laban nila na umantong sa 3-2 ang naging resulta. Marami nga nagsasabi ng mga fans kung di nag-choke si GL, walang duda na GL ang laban na yon. Bagamat natalo ni Lipcram si GL, napabilib pa din siya sa ginawa nito noong nakaraang Vuelta Balentong 12 dahil dalawang laban sa isang gabi. Ayon na ito mismo kay Lipcram na hindi daw biro ito. Shoutout nga pala ng malaki kay GL dahil hindi biro yung lumabang ka sa isang gabi ng dalawang kalaban. Ang nangyayari kasi dati, 3-way battle eh. Meron kang tulad ni M-Site, Tipsy D. Cruz, Delo, Looney, Balakid. Ano yun eh, parang mas okay yun eh kasi lahat kayo iba-iba yung kalaban eh. Dalawa susulatin nyo sa magkaibang kalaban na pare-parehas kayo na nagsusulat para sa dalawa. Kumbaga yung utak mo hati, yung utak ng kalaban mo hati. Eh itong kay GL iba eh, yung utak niya hati. Tapos yung dalawang kalaban niya nakapokus lang sa kanya. Kaya para sa akin mahirap din yun. At nakakabilib na makitang ginagawa ni GL yon. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yun, kung may gusto siyang patunayan at ang dami niyang kino-call out ngayon. Tingin ko may natuklasan to si GL na parang sobrang nagamay niya na yung battle rap or nakita niya na kung paano niyang kontrolin lahat. Kaya tangina kahit sino na bumangga sa akin, game na ako. Kaya napakalaking shoutout dyan kay GL. At syempre, So kayo ba mga kuys kung maglalabang muli si GL at Lipcram? Tingin nyo kaya pa kayang talunin ni Lipcram si GL? At sa sinabi ni Batas about sa anime reference, anong reaction nyo dito? Kung naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.